Ang kaluluwa nagpapakita sa akin sa panaginip. Pero nagulat ako sa sinabi niya. 2 times niya binanggit ang pangalan. Sinasabing sa ika-4 na pong araw, ganap nang umaakyat ang kaluluwa ng isang yumao. Ngunit paano tatahimik ang kaluluwa ni Rene Baterbonia kung ang mga totoong salarin ay malaya pa rin at ang katotohanan ay pilit pa rin itinatalukbong? Bukas na ang 40 days ni Rene. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Ngunit ang sugat ay kasing sariwa pa rin ng unang araw. Sa pagunita sa kanyang ika-4 na pong araw, hindi pagpanaw at pag-iyak ang maririnig natin, kundi ang mas lalo pang lumalakas na yugyug sa pinto ng hustisya. Dahil handang gawin ng lahat ang anuman para lumabas ang katotohanan. Kung hindi sila magsasabi ng totoo, you will be haunted by your conscience for the rest of your lives. Tandaan nyo yan. Isang matapang na babala para sa mga pilit na nagtatago ng sikreto at tila ba mismong ang langit o ang kabilang buhay na ang gumagawa ng paraan para yugyugin ang kanilang mga konsensya. Sapagkat sa gitna ng matinding sigaw na ito para sa katarungan, isang kontrobersyal at emosyonal na kwento ngayon ang umaagaw sa atensyon ng publiko. Isang netizen na nga ang nagbahagi ng nakapanaginip umano kay Rene at sa kanyang ina. Sa naturang panaginip, tila may gustong ipaalam at ilinaw ang kaluluwa ni Rene upang isiwalat ang katotohanang nangyari. Ayon sa kumakalat na post na ito, ipinapakita sa panaginip na hindi simpleng aksidente ang totoong salarin sa likod ng trahedya, kundi isang hindi pa pinapangalan ng personalidad. Ang revelasyong ito ay mabilis na nag-viral at nag-iwan ng napakaraming tanong sa isipan ng mga nakasubaybay sa kaso. Kung totoo ang pinapahiwatig sa panaginip na ito, sino kaya ang personalidad na pilit itinatago sa dilim? Pati nanay niya nagpakita sa akin sa panaginip. Si Rene Boy ang unang nagpakita sa akin sa panaginip. Hindi to content lang. Hindi na pinag-usapan dito ang content, kundi nagulat ako sa sinabi ni Rene Boy. Si Rene Boy, ang kaluluwa, nagpapakita sa akin sa panaginip. Ito sinasabi ko para malaman ng buong bansa. Nagulat ako sa sinabi niya. 2 times niya binanggit ang pangalan. 2 times. Tapos sa panaginip, tinatanong ko rin yung nanay niya kung totoo ba yung may pasa ni Rene Boy dito na para siyang nabungi na. Sabi naman niya, ang pasa daw ni Rene Boy dito lang sa giliran, dito sa may kamay, dito sa hita. At saka tiningnan ko ulit yung video ni Rene Boy, yung naano na siya, yung dinala na siya sa morgue. Tugma naman ang sinabi ng kanyang nanay doon sa mga pasa ni Rene Boy. May pasa pa nga siya dito, di ba? Grabe mga kababayan, nagkaroon pa ng twist. Hindi ko alam kung bakit ang tao na yun, ang tinuro ni Rene Boy, 2 times niya binanggit ang pangalan. Ang buong akala natin lahat na silibat. Oh my God! So mga kababayan, malinaw pa dito sa bulang kristal na teammates talaga ang gumawa sa kanya. Hindi aksidente, hindi elemento ng extreme task, kundi may tao talaga na gumawa sa kanya na ang buong akala natin lahat silibat. So meaning ang twist dito, silibat ang witness, silibat ang nakasaksi. Oh my God, Rene Boy. Diyos ko. Ang problema mga kabayan, 2 times niya binanggit ang pangalan. Pagising ko, hindi ko na talaga matatandaan ang pangalan. Pilit ko ni-rewind lahat yung sinabi niya. Pilit kong inano kung sinong tao na yun binanggit niya. Binanggit niya 2 times. At 2 times din ako nagtatanong sa kanya, sure ka na hindi silibat? Sabi niya, hindi. Oh my God, ang problema, pagising ko, hindi ko na talaga matatandaan kung sino yung pangalan ng tao na yun. Diyos ko, dong Rene Boy. Sumihining. Silibat pala ang ano dito, nakakasaksi. Grabe mga kabayan, 2 times ko siyang tinanong sa panaginip, hindi ba talaga silibat? Sabi niya, hindi. Binanggit niya na paulit-ulit, 2 beses yung tao na yun. Diyos ko, Rene Boy, hindi ko na matatandaan dong yung binanggit mong pangalan. Uy. So meaning mga kababayan, kahit hindi ko man malaala ang pangalan ng tao na yon, at kung totoo bang may twist na hindi silibat, isa lang ang ibig sabihin nito,
May tao talaga na gumawa sa kanya para ganunin siya. Ipaglaban ko ito. Ang panaginip na ito, ang pangahawakan ko. Habang patuloy na naghahanap ng kasagutan ang marami sa misteryong pagkawala ni Rene Baterbonia, hindi lang ang panaginip na ito ang umaagaw ng atensyon ngayon online. Dahil bukod dito, may isa pang netizen na patuloy na binulabog ang kabilang kampo. Victim din daw ang mga athletes na nandoon at the time na namatay si Bobet at saka Divine doon sa Aurora. O talaga, victims? Totoo, victims sila. Victims talaga sila ng kanilang mga konsensya. Kung hindi sila magsasabi ng totoo, ha? You'll be haunted by your conscience for the rest of your lives. Ha? Kung hindi kayo magsasabi ng totoo, tandaan nyo yan. Ha? Ngayon pa lang, hindi kayo sisikat kasi alam ng mga Pilipino kung ano ang totoo. Kayo na lang dyan sa Ateneo de Manila University, mga paring Hisweta at mga alipores ng ADMO, Athletics Office at mga atleta at mga leaders ng Ateneo de Manila University ang hindi nakakaalam na alam ng mga Pilipino ang katotohanan. Tandaan nyo yan. Bakit ang bagal-bagal? Nakita nyo yung mga nangyayari sa ating bansa? Pag pobre ang may kasalanan, kulong agad. Pero ito, kasi Ateneo de Manila University, di ba? Napakayamang universidad. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Ngayon, sinisilaw nila ang publiko sa mga kunwaring napakagandang mga salita, mga tribute, remembrance, pagmamahal. Oh, there's nothing wrong about them. Pero, ang sa akin lang, ang pinaka-immediate na panawagan is mabigyan ng katarungan. Tingnan mo, di ba may mga delay pa ang findings ng ADMO na isasubmit doon sa UAP? Di ba? Ano ba talaga? Pati ako din na nalilito rin ako. Di ba? Kung itong mga taong ito na nagbibigay ng tribute, totoo ba talagang itong tribute na ito? O pakitang tao lang para sabihin ng publiko ng mga Pilipino na mabait ito. Mahal na mahal si Bobet, mahal na mahal si Divine, mahal yung mga atletang namatay. Pero ang totoo, kayo hindi pa kayo napapaisip. Sana lang hindi or sana lang mali yung nasa isip ko na posible itong mga taong ito may kinalaman sa pagkamatay ni Bobet at saka ni Divine. Kailangan kasi nating balikan kung saan nagsimula ito, kung saan nanggaling si Bobet, anong nangyari bago siya napunta doon sa Manila. Sino-sino mga taong involved. Diyos ko. Sana lang makuha talaga ni Bobet at ni Divine ang katarungan na inaasam-asam ng kanyang pamilya. Mga kababayan, kung napakinggan nyo ng buo ang buong video, sang-ayon ba kayo sa kanyang sinasabi na dapat balikan at imbestigahan ang kaso mula sa pinakasimula bago pa man napunta si Rene sa Manila? Ano sa tingin nyo? Dito nga ba matatagpuan ang totoong susi para lumabas ang katotohanan? I-komento ang iyong saloobin sa ibaba. Salamat!